sila. And then, nagkapalit na ha. Nasa Radiant na ho ngayon. Execration, maganda yung pinakita kanina for Santino. It was the Santino show. Tingnan natin ha kung makaka 2-0 ba talaga itong Filipino team versus the Chinese team. Avalon, they need to regroup themselves. Actually, malakas sila mag-clash eh. Pero nasa shutdown talaga, lane per lane. For Execration, siguro pag ganun pa rin yung magiging resulta. Pag lalamang pa rin sila sa dalawang lane, they could probably take this game na masisweep nila etong Avalon. So guys, pick for Execration, it is the Tiny and Silencer agad. Santino na ba to na Tiny? So Avalon, Weaver at saka Vengeful. At pinakita pa rin nila dito yung kanilang versatile picks. So Avalon, Tuskar and Vengeful as the support, while Execration, ano bang magiging sagot nila sa combination ng mga support to? Aggressive aggressive yung pick dito ng Avalon. Sabi dito ni Mamorena, go Execration. Oy, Mamorena, hello sa'yo. Kakausap lang natin So, Aljon Pogi, Kuya Sean, idol kita, paano maging ikaw? Nako, idol din kita Aljon, magandang gabi ho sa inyo dyan. At masakit yung tuhod. Ano ba yan? Yung pinag-uusapan nyo. Ang Execration ngayon, iisip po sila ng kanilang third pick. Shoutout from Qatar. Uy, shoutout nga pala sa team YouTube natin dyan. And then shoutout sa team OFW. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating bagong YouTube channel, which is Lupon WXC. And then huwag niyong kalimutan guys na mag-comment dyan. At mababasa namin yan. So, Execration dito, pinik dito ng kanilang sagot Two supports for Avalon, Vengeful, Tusk. Ito yung sagot namin. Sabi dito ng Nikimo, Silencer and Earthshaker. At very nice sa AOE. AOE versus engagement to Area of effect. Ayan. Which is better ba? YouTube subscriber daw to, sabi ni 19rod26. Uy, maraming salamat Shoutout kay Ate VJane, nakakarating lang galing Korea, watching from Hagonoy. Sabi ni Hi Up Jebs. Hello po sa iyo dyan. Hello po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo dyan. May sound ba? Baka nakamute ka. Hindi naman Narinig ba ako, Eric? Ayan. Kasama ko nga pala si TD Eric ngayon. At meron naman sounds or audio. Fourth pick ng Avalon. Ano kayang ipapares nila dito or ika-counter nila para sa Tiny? Mid lane, pinakita na agad dito ng Execration yung mid laner nila Geo 3 okay na po daw. Ayun, maraming salamat. At magandang gabi sa inyo dyan. Shoutout kay Exile John. Bakit Exile yung pangalan mo? Tinakwil ka na ba ng mga parents mo? Hindi, biro lang yun. At ayun shoutout sa ating 5,500 viewers ngayon na nakatuon. At ayun commended ho kayo sa mga galing from Twitch na platform, and then sinundan talaga sila Kuya Nick and si Alo dito sa Tamago. Tahanan ng mga gwapo, hindi na mga gago. So boss yan, pa-shoutout from Dubai. AI Telal 5 room, Joe 6. Sabi ni JX28. I hope nabasa ko yun ng tama. Kasi medyo malabo yung ating mata. At bakit Exile dyan? Dito na ho kami. This is what you call Project Lupon. At ayun, tuloy-tuloy na ho yung mga coverage namin dito. Oy, Troll Warlord ang magiging sagot nila sa Avalon. Pinakita na agad nila yung heavy carry nila. Filipino Pride versus Chinese Pride. Will be the number one? Will it be China number one? Or Pinoy? Pinoys? Ayan. At fourth pick for Execration. Pantapat sa Troll Troll Warlord guys, ang hirap tapatan pag nakapag-farm. Isa sa mga considered na mga hero na sobrang hirap antayan. They could go for the lockdown pero hindi na napipick nyo yung mga Beastmaster, yung mga ganong picks. Kasi pag nakapag-BKB yung Troll, kailangan ng crowd control or kinakailangan din na i-lockdown talaga tong hero na to. If Avalon dito, makaka-farm ng maayos yung Troll, and then makaka-ayos din yung lane ng Weaver, this could be in trouble for the side of Execration. Pero hindi pa natin alam dito yung final pick talaga ni Boss Kimo dito.
Ursa, Alchemist, pwede. Pwede. Lupon number 1. Uy, maraming salamat Excel dyan. And then Kimo. Eto na, Lina. Lina ang magiging mid lane. So, Tiny to ni Nando. Probably. Lina to ni Santino. Shoutout po kay Ismael Torrifiel. Puro nood na lang ng Dota sa Wombo. Hindi na gumagawa ng plates. Nako. At ayan. Roger. Nako, hindi yan pwede. Hindi yan pwede, Roger. Pwede din Bane Elemental, actually. Pero yung Bane Elemental, nakapag-pick na kasi yung execution ng dalawang support eh. Pwede Bane pang control sa troll. Pero Earthshaker silencer na. Bane mid. And then the final ban for Avalon. Ayan na, Mavs, pag hindi kayo nakakahabol ng mga matches ng TNC, kagaya kanina, dalawa kasi yung matches kanina ng TNC eh. So, punta lang kayo sa YouTube. Yung na-subscribe nyo na doon na Lupon WXC, nandoon yung replay. And then, kung gusto mo ng spoiler, so far, so good. For TNC, they are on the 14-0 run. Undefeated. Since nung lumabas yung bagong lineup nila. Shoutout sa'yo, Kenneth B. Shoutout Idol Shan sa aking pinakamagandang asawa sa Bohol. So sa Bohol yung yung dito si Mikmik. Sino nga to? Blik. Si Blik. Wild hamster. Pinapakawalan lang dito ni Kuya Nick yung alaga namin na wild hamster. Hindi naman nangangagat pero tumatakbo eh, baka maapakan ko eh. Naku, GG talaga. Inaamoy, mabango naman ako eh. Abed or Armel? Ano ako? Honestly speaking, Abed ako. Pero when it comes to Armel, wala naman akong reklamo kay Armel. Pero mas idol ko si Abed. Honest ako ha. Mas idol ko si Abed. Pero Armel, wala akong problema kay Armel. Idol ko pa rin yun. Legit yung pick mo sa FB na may katabing lalaki. Oh, legit yun. Shebs, ano yun? Kasi ganito yun. Habang nag-aantay kami ng studio, nagsisiksikan kami dito. So, good news nga pala, paparating na yung new studio namin. Nasa temporary studio pa lang. So, yun, kasama ko doon na, si Joma yun, technical director yun. So, dalawa kasi sila eh. Si Eric ngayon, ang kasama ko dito na technical director, and then si Joma yung isa. Ganun kami ka-close dito guys, family ho kami. Sino ang pinakamagaling, ano yung sabi mo, Ian Rick? Sino ang pinakamagaling sa inyong idol? Siyempre, mas magaling yung, Raven or Gabi? Raven or Gabi, tablado sa akin, Pinguerero. Tablado. Kuku or Abed? Abed pa rin ako. Pero si Kuku, walang problema. Ba't nyo kinukumpira? Basta Abed, mas idol ko si Abed. Pero ngayon for TNC, masaya ako sa kanila ha. Wala akong hate sa TNC guys. Wala akong hate. Wala akong problema sa kanila. Actually, napakaganda nga ng lineup nila ngayon na pumasok na si Ninja Boogie. Shout out Idol Shan kay Kiai. Ganda na GF ko. Ayun. So, ayun na po. Nobody but you. Sira ulo ka. At Joma or Eric, both. Pareho ko silang pipiliin. And ito na po yung ating second game ngayon. At sa side ng execution guys, it is Kimo dito sa Silencer. Yamaguchi, Pugna na offlane. Nando, Tiny. Carl, Santino, Lina. And then si Yaha sa Earthshaker. And then sa Avalon, DH, Troll Warlord. And then si Taskar dito. At Vengeful. And then Kani on the Weaver, Mirana on Nirvana, yung pangalan. Aggressive dito yung movement And this is Avalon going for the very aggressive play. Makikita ko dyan si Nando. Hindi siya makukulong, pero outnumbered pa rin dito Nando. Nako, may palat sa pweto yung idol natin. Makakasurvive ba siya? Nakapag-Avalon siya dito sa 4. Pero mamatay pa rin. Last hit.
that will be the Weaver taking off the first blood. Kanina na first blood siya. Ngayon na first blood na naman. Si Kuku, ay, mag-ano na lang tayo, okay? Habang chill tayo, ayan. Eto, mag-auto camera na lang ako mga sir, para konting usap-usap lang. So, enjoy lang tayo since marami ngayong nanonood. Shoutout nga pala sa 6,000 viewers natin ngayon. And then ayan nga, yung aggressive movement for Avalon, nakakuha agad sila ng early advantage. Then, si Kuku yung player na kayang makipagsabayan sa mga tier 1 mid player. Oo naman Lankatsu, kasi si Kuku galing mo siya sa galing talaga siya sa mid lane. Hindi naman lag, it's either sa ano mo yan, sa internet mo yan. Smooth naman dito sa amin eh. Panday or si Enteng. Syempre, panday ako. Kasi si boss si bossing Enteng yun Hokage yun Doon tayo sa sa Pandoy. At ang ating top lane matchup ang Pugna at saka Earthshaker, kalaban doon yung Taskar at saka Weaver, guys. And then mid lane matchup, eto si Santino, Mirana, and then Lina. So, delikado to for Santino Pag tinamaan siya ng arrow dito, tas mataas ang level ng Mirana, pwede double star storm. Pero so far, Santino will have the advantage sa mid lane matchup kasi pwede mag-spam out ang Lina. Mahina yung Mirana sa farming pagkatapat spamming hero. So bottom lane, eto yung ginagawa ni Kimo. Ayan, binabox out niya yung Vengeful at saka Troll, inaalagaan yung Trent. So lamang ho yung execution sa mid, lamang yung execution sa bottom lane, pero lugi sila sa top lane. Kasi Weaver, ang hirap dakpin ng Weaver. Cardo o Victor? Cardo tayo. Cardo tayo kasi hindi namamatay. Uy, Boss Perts! Magandang gabi ho sa'yo, Boss Perts! Kamusta? ¿Cómo estas, boss? Pa-VIP ako bukas, boss. Nakita ko na kayo. Hehehehe. Sabi ni Rod. Uy, maraming salamat. Excuse me po. Uy, nag-reconnect din dito yung execution. Edgy boy! At wala tayong coverage bukas, Eric, no? Wala, no? So, pahinga pa tomorrow, mga tropa. And then, speaking about kung anong laban ng mga TNC, patuloy lang mo yan. At, yun, ang level up agad. Wala akong wala akong ganun Pero, sige, ayusin ko pa rin. So, nakapag-pause muna. Ayan, usap-usap muna tayo. Kung meron kayong hinanaing dyan na pwede kong bigyan ng pansin, bakit ang unti nyo na lang na caster sa WXC? Marami kami. Si Kuya Nick, si Alo, ako, si Ishi, and then si Paul Morningstar, yung bago naming guest caster. And then minsan sila Eric, nagka-cast na si Eric. And then si Eugene din nakapag-cast yung aming mga back-end na mga dito. And then soon pag naka-finals na kami ng studio, which is malapit na, meron ng mga paparating din na mga pro player. So sino po papabooking? Malapit ko na, need ko na ipon, malapit Pasko, Diyos ko. Nasa kabila ho sila, General, nasa Twitch. Then, nakapag-pause muna. Ayan, na-shoutout ko na ha. Huwag nyo na spam ulit yung mga shoutouts nyo dyan. Idol Sean, Sean, galing mo talaga mag-cast, sabi ni Yandrick. Naku, sip-sip. Sip-sip, wala akong pera. Yun, nakapag-pause muna sila. Chika-chika muna tayo dito. Ayan, Mavs, ZXC18, maraming salamat. Actually, maraming nagagalingan, marami ding nag-hate. Ako, I'm focused on talaga sa mabigay sa inyo yung magugustuhan nyo. Pero eto, magugustuhan ba natin to? At ang Avalon dito, lamang pa rin sila ng 1,000.
Ayan, continue pa rin sila sa farming. Maaga pa. Nasa 1 minuto pa tayo, pero sobrang tagal ng pause na yon. Uy, engagement dito. And si Yaha, hindi siya makukulong. Pero nakapag-pull ho dito yung Earthshaker ha. Pull muna. Shoutout sa'yo, Mercurix. Hello po sa'yo. Ayan, mga tropang gising. Shoutout. Saan si Nando? Nando is on the Tiny. And Nando, Kimo, papatayin dito yung Troll Warlord. Uy, shoutout nga pala kay kay Kuya Nick. And then si Joma, kakarating lang din. Ayan ha, nasisecure dito ng execution yung sa bottom lane. Kamakailan lang si Nando, nalugi siya. Pero ayan, naku, nalulugi. Maganda yung pinapakita dito ni Kimo sa kanyang silencer. Hindi nakakalapit. Ito yung troll. Tingnan nyo yung CS ng troll dito. 3 CS pa lang yan. At ang hirap talaga. Babalik ko dyan. And then on the mid lane matchup, ang Lina, tablado. Uy, Dragon Slave. Muntikan pa. Isang, 3 seconds again for another Dragon Slave. Pero yung Mirana, babal ko yung buhay. Uy, Toscar with the rotation. Santino is in trouble. That will be the arrow. At yun na nga, namatay yung Lina. Ayun yung dapat ingatan dito sa mid lane eh. Ayun yung iingatan ni Santino. So, kamakailan lang si Santino sa first game. First game, wala siyang death. Ayan lang, nabigyan ako si Santino ngayon. First death of his Avalon versus Execration na match up. Habang dito yung troll, nasa alanganin pa si Kimo. Nako, sayang yung toss. At makakasurvive ba? Isang terrorize na lang to. Isang terror, wave of terror. 5 second. Uy, tinamaan siya ng wild access. So, mamamatay dito. Avalon, leading mo sila ng 2 kills ngayon. Nagsa-slow mode Hindi naman. Refresh nyo lang po mga sir. Refresh nyo lang po. Top lane. Ang Weaver. Continue lang ng farm. And this is Santino again. Dragon Slave, is it available? Ayun na po yung Dragon Slave. At makakabigay ho siya dito sa Mirana. Makulit ka ha. Sabi sa'yo lamang ako dito Kinakailangan lang talaga ng another kill. And another kill would go for execution dito sa baba. At matatabla ho nila ngayon. 3-3. Bakit walang cast bukas? Kasi walang coverage. Walang tournament. Pag meron tournament, merong cast. And matik yan para maihatid namin sa inyo yung mga gusto nyo makita. So patuloy lang dito si Nando. Mirana dito. Meron siyang raindrops sa mid lane. Then yung rotation. May rotation na nangyari dito. Yan lang si Kimo. Sinesecure niya lang yung pool and level para sa bottom lane. And then on the rotation, smoke. Invisible. So, nakita niya yung rotation. Pero nasa alanganin yung silencer. Meron pang magic missile. And that will secure the kill para dito sa silencer. Nando farming by the way. Meron nata kanina. Kailan may next tournament? Parang isang araw lang yung break namin And the next day, meron na namang bago. So, yun lang. Yan kakain kami dito. So, ang ating Earthshaker, pinakain niya ng Fissure. Eto sa top lane, pero siya'y mamamatay. Wala siyang kawala. Avalon. Uy, naku, buti na lang. Hindi ako nakahabol, Eric, no? Pinipilit ko Eto sa bottom lane. Ayan po yung si Nando. Kapos ho sa mana dito yung Tiny para sa combo. Then si Kimo. At magbe-babysit lang talaga dito yung silencer. Ayaw niyang iwanan talaga. Ika-cast namin yan. Ay, nandyan yung curse. Avalanche for Vengeful. Meron pang last word. Ayun pa yung toss, pero napakakunat. Buti na lang na silence hindi siya nakabitaw ng magic missile. Kimo, one more hit. Ay, nandyan yung Toscar right in time. And that will be the silencer na mamamatay for the turn around ng Avalon. Ilang beses na yun na isang hit na lang sana Isang bet na sana yun. Ayun lang, wag kakanta please. Sorry. Kung napapakanta tayo. Hello, Underslayer. Hello.
Oy, thank you for following Underslayer. Are you a Filipino or are you from another country? Or are you from outer space? Top lane. Ito na po yung si Yamaguchi. At yung Weaver na solo ha. And then hindi makakapalag dito yung Weaver. At tuwing lalapit siya, may fissure lang ng Earthshaker and then blast lang ng Pugna. Execration, pwede nilang i-pressure sa top lane habang busy yung Avalon talaga dito sa bottom lane. Gusto nilang i-shutdown si Nando. Eto na yung shutdown. Paparating na. Merong snowball. Meron pang stun. That will be the Tiny na mamamatay. Ganito pa rin eh. Deja vu to eh. Deja vu. Kasi guys, yung first game, na-shutdown si Nando ng sobra. Are you a Filipino? Oh, yes, you're a Filipino. Are you a Bisaya? Ay, dili di ay ito. Mauna na siya. Then, pinasok na ho ng Lina. Then, eto yung counter. Meron pang stun. Paparating yung snowball. And Carl, gusto niya makasurvive. Nakulong pa ng Ice Shard. At hindi siya makakaalis. So, na-solo kill niya ho yung Mirana. But Avalon ngayon, lalamang ho sila sa kills. 4-8 sa scoreboard. Eto si Nando, nasa baba lang, wala pang rotation. Earthshaker also, hindi pa nagro-rotate. At pinipressure talaga nila sa top lane. Binibigyan na naman nila si Yamaguchi ng break. Kagaya ng first game. Then, ang ating mid lane, again, mga sir, pinoprotektahan nila yung Mirana. Santino, kaka-respawn lang. Babalik ko dito sa mid lane. Nandyan lang yung dalawang support ha. Snowball. Teleports are there. Ayun pa, yung stun. At hindi maabutan ng Earthshaker. Etong nasa mid lane. Sadly, for Santino. Ayan na. Kaka-respawn lang. Good evening sa'yo, Borgelio. Uy, boss. Gandang gabi. Sanay na si Nando dyan. Top lane, Weaver, life drain. Time-lapse is available. Gagamitin yung time-lapse. Then, hindi mamamatay dyan si Yamaguchi. Yamaguchi, 2 more blast para sa tower. While bottom lane, Kimo is in trouble. Nakulong na naman. And that will be Avalon again, winning the first 10 kills in this second game. Sayang hindi ako umabol. Talo sana ako. Ay, naku, may blessing pa rin talaga. And then on the top lane, masisecure dito ng execution yung first tower. Bango ng manok. Bango ng ulam namin. Ayan pa, napakabango nitong Weaver dyan. Matatamaan pa siya ng fissure. Uy, naku, nakasurvive pa with 45 HP. The blast! Ayun, na blast. Sabog. Tanggal yung kaluluwa. Naabutan pa. At ayun lang, refresh lang kayo, hindi naman lag. Hindi naman lag po. Refresh lang mo kayo. And Walrus Punch, Santino dito, yan pa si Nando on the response. Avalanche toss combo, right clicks from Lina, securing the kill para sa Tuskar. At yung net worth natin net worth, 3 cores ng execution na lamang sa farming. Susunod lang dyan yung 4 for Avalon. Not yet fully decided yung ating game ngayon. Hindi pa siya masyado one-sided Ayan, konting clash lang to konting push lang. Execution after taking off the first tower on the top lane, pwede na makapag dikit yung Pugna. Or pwede siya pumunta sa baba para push again. Halos nandito lang ng mga heroes ng Avalon sa bottom lane. Ayan na po yung smoke sa dalawang support. Kimo, nako, napaka-vulnerable niya. Nando again, gusto nilang bigyan. Nando, 16 charges ng Magic Wand. Ayan na yung swap, ayan na yung stun. Meron pang arrow na paparating, magmimintis at makakaligtas pa yung Tiny. Double teleports are there. Ika-cancel lang ng Lina yung teleport niya. Uy, TGFFBJI, thank you for subscribing. For following. Ayan. Change your name, pare. Change your name. Para sa settings lang. Uy! Laguna. Papak! Laguna! At yun, mapipitas nga dyan yung Weaver. Tago Jutsu for Lina. Yun lang, na-burst down. Weaver dito, wala siyang power threads. Meron sana siyang infused raindrops At na-life drain at makakaligtas pa yung troll. What sorcery is this? 10 HP. Ayan, TG, sa PC, change mo lang. Echo Slam, gagamitin dito sa Mirana, nahampas pa
At mamamatay nga. May global silence pa para ma-secure yung kill doon. That will be Execration striking back sa ating laban. No tower yet. And then that is the Pugna on the mid lane, adding pressure. Then si Santino nagro-roam na naman. Gusto niyang mabigyan na naman to si Weaver. Ayun oh, tinutulungan ka ni Darbs. Maraming salamat Darbs ha. Tinutulungan nyo guys yung yung mga new subscriber natin dito na makapag-change ng name. Yan yung maganda, 'di ba? Tayo lang dito eh. Tayo lang din magtulungan. And then Weaver Sukushi in. Nako. Time lapse, binabait out yung kanyang sarili. And another one, tower to fall, one more click. Di madi-deny, but the Moonlight Shadow, mabubulaga dyan si Yamaguchi. Meron pang stun na pwedeng ibitaw. Ayan na po yung stun, ayan na po yung burst down. Mamamatay ho dyan yung Pugna at hahabulin pa si Kimo. Nasa backlines, nandito ho yung nagkakaroon ng clash. Troll Warlord, hinahabol yung Earthshaker. Santino, mamamatay din dito. Unstoppable na yung Troll. 4 na heroes ng Execration, hiwa-hiwalay at nalugi pa ho sila dito sa mid lane. Labang na ho sana sila ng 4,000 guys. At nakabawi ng bahagya etong Avalon. They could push out. Hindi na sila makakapush. Nando, aiming for the Blink Dagger yung Tiny. Ayan yung kanyang Blink Dagger. 900 gold away. And then, yun lang. Isi-secure nyo talaga yung kanyang Dagger, guys. Kasi, Dagger, pwede siyang makapagpitas ng Mirana, Vengeful, or Weaver. Malambot ho yan. At yun, 19 Road, maraming salamat sa palakpak. At yan, yung ating Mirana top lane, face boots build for Mirana. Bottom lane, pe-pressure dito yung Pugna. Nakuha na ho ng Pugna yung nasa mid lane. At eto na naman, yung objective na gustong kunin ng Execration. Nandyan yung responde ng Troll. Troll Warlord, lifesteal is available. Uy, namatay si Santino. Pinagtulungan yung Lina dito. Wala siyang palag. Pero ayan na naman, papalag pa. Tinos out at naligtas pa si Yamaguchi. That is the Crepify. May blast at namatay nga dito sa last word yung Tuskar. Joining the fight. Meron pang global silence. Wala man lang naibitaw na skill. Ito yung Vengeful. Mamamatay siya in vain. And that is Execration striking back. Weaver will be the survivor. Weaver trying to pull off the kill. Ayun, mamamatay ho dyan yung Earthshaker. May Avalanche, merong Life Drain, meron pang last word. At makakasibat ba na toss out at hahabulin pa yung Weaver. May invisibility! May invisibility! Kimo, one more hit! One more hit! Mamamatay pa! 79, 50, 40, 45. At nakapag-heal pa ng bahagya at makakaligtas pa yung Weaver. Nakukuha ho dito ng Execration yung nasa bottom lane. Pero yung Mirana, masisecure niya ho dito yung nasa mid. Online na yung dagger for Tiny Yan, wala pa si Santino sa laban na yon. Wala bang ano yung natanong ko? Nakalimutan ko na. Ayan na po yung Troll. Troll Warlord ngayon, meron siyang Mass of Madness. May stacks dito yung Avalon. At ine-expand lang niya yung kanyang farming. And then item check tayo sa iba. Ayan na pa si Santino. Santino, Yule Scepter available for Lina. Nando, may Blink Dagger na. Pugna, Aether Lens. At mag-Veil of Discord siya. Tsaka Dagon build. Silencer, no item. Tuskar, bote yung Tuskar. Vengeful Ward, Weaver. Urn of Shadows for Weaver. Magde-Desolator siya next. Mirana. Mass of Madness Mirana. Mass of Madness din yung Troll Warlord. Ayan na. Si Nando. Nagpakita na ako dito. May Moonlight Shadow pa. Wala sila detection. Nabulaga ng araw. May Double Starstorm. Hindi nagko-connect yung Double Starstorm. Nasa alanganin pa si Nirvana. Ayan. Maraming salamat Mercurix. Ano yung gamit nyo na streaming system? XSplit ho mga boss. XSplit tayo. Pero walang tayo, XSplit lang pala yun. At ipupush out ng Execration ngayon yung nasa top lane. Wala man lang defend yung gagawin dito ng Avalon. Masisecure naman nila. Another map control advantage para sa kanila. Yaha is the Blink Dagger available. 500 na lang para sa Blink Dagger ng Earthshaker. Echo Slam is there. At eto na po yung push ni Nando. Merong fortifications. Aatas ho sila.
Kailangan nila ng Blink Dagger para sa Earthshaker eh. At magkakaroon ba ng Echo Slam Jama? Ayan na, teleport out sila. And then, Execration, 1,000 net worth lead. But Avalon Avalon, late game ng Avalon, sobrang lakas ng late game nila. Considering the fact na meron dyang Mirana at saka Troll Warlord, na pag nakapag-farm, ang hirap niyan. Dami naman, ang sarap naman yun. Lokos. At eto na po yung si Kani. Ay, Yamaguchi. At Darsoy, welcome. What's up, Joash? I'm good. How about you? Good ka rin ba dyan? Gucci ba tayo dyan? Oops, si Santino may binabalak dito sa Mirana. Yule Scepter Yule Scepter, Mirana, susulit ba? At eto lang yung observer. Nandito lang sa kay Kimo nakatutok. Kasi ba to yung Mirana doon? Then, no Blink Dagger yet for Yaha. Ay, yes! May Blink Dagger na siya ngayon. Execration, pwede na silang pumalag. Will the Blink Dagger reveal for Earthshaker? Magkakaroon ba tayo ng malupit na Echo Slam Jama? Eto na nga yung Smoke. Eto na nga yung Weaver. Makakasalo yung Smoke. Makikita ho nila yung Troll. Nandyan pa yung Detection. Nakita ho nila na burst down agad yung Troll. Mamamatay siya. At hindi siya makakaalis doon. Ako, wala man lang siyang kasama. No response for the Chinese team. At marireveal na dito lahat ng binabalak ng Execration. Nakita na ho nila yung Blink Dagger. Ayan pa, yung Detection. Makaka-timelapse. Yung Weaver, mahahabol ba? Hindi nila mahahabol. Ayan yung Tuskar, pumipesto. High ground. And eto si Yamaguchi. Mirana to fall for the side of Lina. Global silence for Kimo. Hahabulin. The toss. Ayun pa, yung totem at hindi makakasibat din yung Weaver. Na-secure talaga. Grabe yung combo. Parang hindi na nga kinakailangan ng dagger eh. Oy, 19 Road, maraming salamat sa saging mo pare. At isang matigas naman na shoutout dyan. Ayan, ang shoutout sa'yo. Eto yung Echo Slam. Nako! At mamamatay dyan yung Vengeful. Muntikan ko na masabi ang pangalan. Adjuvate ako dun At hello po sa'yo, Rats. Puro miss yung kill sa camera. At naka-automatic camera lang ho tayo. Pero papasok ko dito, toss back. At papasok pa dito yung Earthshaker. Masesecure yung kill sa Troll Warlord. Meron pang Lina, Santino, join in the fight. Magbimitis yung Light Strike Array. Merong Yule Scepter at mamamatay pa din dito yung Tuskar. At naku po mga sir, Execration going for the 2-0 I think 7,000 net worth lead. At ang kanilang advantage ngayon, pwede pa ho sila makapag-Roshan. Ay. Wala man lang kapalag yung Avalon. That is Santino leading sa ating net worth. 10,000 net worth. At ang Earthshaker Shadow Blade siya. Mirana, item check tayo for Mirana at saka Troll. Ito yung pinakamayaman sa side ng Avalon. Troll, Madness at saka Yasha. Magbi-BKB ho next yung Troll. Ganon din ang build ng Mirana. Madness and BKB. Santino on the move, spotting out. Ito yung Vengeful na napakalapit Yan po yung Light Strike Array. Merong Laguna. At right click. Sapat na. Ayun. Pinakahuling right click. Dominating na dyan si Santino. At meron ba itong ikakast sa PvP? Sa 5 pa ikakast yun. Ikakast ho yun mga tropa. Tuloy-tuloy yung casting natin. And then, yan, mamaya ata meron pang kasi Paul Morningstar, Yule Scepter, Fissure, at makaka-leap out pa! Naku, Global Silence na late pa ng konti, na delay. Nirvana, hinahabol, leap out, sumasayaw-sayaw yung pusa. Eto pa si Kimo, is in trouble. Mamamatay siya dito yung silencer. Nasa alanganin, may double fissure. Meron pang swarm, na-spot out nila. Papasok ko dyan. At nasa delikado din yung Tiny. Si Yaha, mapipitas ho dito ng Troll. Grabe naman yung global silence. Sobrang delay, sayang. At slightest moment for Mirana. Na-turn around pa ng Avalon. But there goes Santino joining the fight. Nalago na nga yung Tuskar na napakakulit.
Nirvana, ayan pa, makaka-double kill na si Carl at Troll, mapipitas din yung Troll dito ng Avalanche ng Tiny. Naku po mga sir, akala na ng Avalon na lamang sila, but then papalag pa rin dito yung Execration kahit wala ho dyang Earthshaker. Hahabulin pa yung Vengeful. At walang teleport for Vengeful. Uy, ay, nakita ko siya. At ayun na nga, na-toss out sa langit. Decrepify, stun, hinagisa ng 3. And another life drain for Pugna. Grabe naman tong Execration na makapag-turn around. Binigay ko na yung 10 matitigas na saging. Shoutout sa'yo. Ay. Saging mo, senyorita eh. Ganito, Jutay. At yun. At si Yaha. Ayan, biro lang ah. Nagugutom na kasi ako kaya natitrigger ako. Hindi, joke lang yun. At ang Execration still having the lead. No Roshan advantage yet para sa kanilang team. Ay. Anong gagawin ng Avalon ngayon? Maraming salamat sa mga nag-gift ng saging. At nag-level up. Ito na po yung clash. Nakulong man yung Pugna. Narekta siya ni Nirvana. Pero mamamatay. Echo Slam sa dalawa. Nahambalos ng totem na napakalaki. Troll Warrior na lang matitira. Tsaka Vengeful taking out Kimo on the process. Santino on the hunt. Dagger in with the stun. Yule Scepter for Vengeful. Light Strike Array to follow up. At ayun na nga. Nahagis pa sa kalangitan. At mamamatay nga dyan. Fissure magmimintis. Meron pang enchant totem sana na magmimintis din. Papasok yung si Pugna. Nasa delikado si Yamaguchi. But then Gucci pa rin dito yung Execration. Fortifications gagamitin ng Avalon. At magsisecure na nga dila yung sa mid tower. Barracks na yung kasunod. Wala man lang magre-respawn or buyback sa side ng Chinese team. Barracks, Avalanche, magmimintis. Pero yung Barracks dyan, masisecure na rin sa wakas. Double Barracks. Dagger in. For staff nga pala. Ayun pa yung Scepter sa dalawa. Natamaan pa na stun. Nilago na Decrepify. Lusaw agad yung Tuskar. Nadamay pa siya. Uy, Boss Beho. Boss Beho, magandang gabi ho sa'yo. At eto din, maganda din yung pinapakita ni Nando. Hinahabol siya, tatama ng arrow, merong detection. Nando to fall, Decrepify defensively gagamitin Tsukushi to finish out that Tiny. May Desolator, napakasakit ho niyan. Yamaguchi, Desolator. At ayun na nga, nakagante. May consolation sa side ng Avalon. But then masisecure ho dito ng Execration yung mid tower. On the move, Santino, nakita siya ng detection. May Fissure dito sa dalawa, 4 staff out. Kimo, may detection ba? At nandun nga yung invisibility. Swerte yung silencer. Meron pang engagement. Double totem in. Ayan po yung global silence pa gagamitin. Pero makakasibat pa Yules. At hindi makaka-Yules. At ma-earn lang mamamatay dyan yung silencer. Naku, the chase down coming in for Avalon. Gigil na gigil sila. Minicro sila ng Execration. Pero may consolation para sa kanilang side. At Execration having the 10,000 gold lead, but Avalon going for the Aegis advantage na ngayon. Maaabutan nga ba to? Nando mag-re-respawn na for 3 seconds. Pero napakabilis. Merong Wave of Terror, merong pang Desolator, at saka meron pang Battle Trance ng Troll. At masisecure agad ng Avalon yung first Aegis advantage ngayon. Execration, gagante, merong smoke. Papalag sila ha. Santino, stand dito sa Vengeful. Alis siya, babalik na naman. Merong Tuskar, nasa na doon. Fissure, tinamaan siya. Ayun pa yung life drain. Tuskar, mamamatay. Tatamaan sila ng Swarm, revealing their positioning. That is the Light Strike Array. Santino laying down the right click. At saka Laguna agad dito sa Vengeful. Wala na paligoy-ligoy pa. Gusto namin makaisa. At ayun na nga yung dalawang support makukuha ng Execration. At Nando the Balancer daw. At yung Aegis nasa Troll. Checking out the Troll guys for 2,000 pa para may BKB para sa kanya. Medyo na shutdown yung Troll Mas mayaman pa sa kanya actually yung Weaver. At yung Weaver, pagkatapos ng Desolator, mag-aganim siya para iwas sa burst down at maisalbar niya yung kanyang core hero. Pero yun na po, yung Execration kukunin yung Shrine. They could go for another objective. They could wait for actually the Aegis para mag-expire, para makipag-clash sila ulit. Or pwede na sila mag-go. Actually, sobrang laki na ng kalamangan nila.
May double damage for Fernando. Naku, si Nando, pag nakita tong troll, nakikita niya na nga. Lock on target na ba? Hindi niya malalock on target. Hindi niya pa nagamit yung double damage. Kaka-expire na kasi ng Shadow Blade. Echo Saber, Shadow Blade, and double damage. Pwede niya na yun i-go yung troll. Pero hindi niya i-risk yung Aegis doon. Kasi baka meron siyang kasama. Then passive ngayon, yung Execration. Passive pa rin sila. Nandito si Kuya Nick, kumakain. Shoutout nga pala sa ating 7,000 viewers ngayon na nanonood. At eto na po yung Execration. Pupunta na ho sila 5 dito sa baba. Napakalayo ng Weaver, mga tropa ha. Santino on the engagement. Ayan po yung Usurper. Nakita na ho dito si Santino. Usurper, gagabitin ba? Uy, nakapag-global silence. Usurper, Fisher ho dito sa tatlo. Wala pang Echo Slam. Pero si Nando going in, bursting the troll. Mamamatay yung troll. At ipo-burst na pa din yung Toscar. Mabibigyan din yung Toscar. Mirana, nakapag-Echo Slam sa lupa. Pero Mirana din mamamatay na dyan. Dinagon lang ni Yamaguchi. Meron pang stun for troll. At wala magagawa ho dyan yung Avalon. Yung Weaver, napakalayo din. At set up for the Tiny and the Fisher for Earthshaker. Napakaganda. At mananalo nga sila. At pwede pa sila makapag-push dito sa bottom lane. Naku po mga sir. Grabe yung engagement dito ng Execration. Tower. Napakabilis yan. May double damage kasi si Nando eh. Kaya hindi nakagalaw talaga yung troll. Ayan nga yung barracks. Bottom lane, makakalbo na. Pwede na silang rumekta sa mid or they could go for the mega creeps. But they are doing this for sure. Ayan. Slowly but surely, mega creeps muna tayo. Magre-respawn ho dito yung troll at saka Mirana. Ayan na po yung damage dito sa top tower. Barracks exposed na. The last lane, the last stun coming in for Avalon. Makakadepensa ba sila? At gagamitin naman yung fortification. May Mullet Shadow pa for Mirana. Mirana, hahabulin ba? Ayan na po yung snowball in. Ayan yung stun. That is the ward for Puna na Laguna agad yung Toscar na nag-iisa. Then si Tiny, papasukin ho nila. At medyo alanganin ho yan. Kasi wala na hong pang-engage sa side ng Avalon. Then last lane, doon na po sa top lane. Gagawin ho dito ng Execration. They will have the 16,000 gold advantage. Shopping muna. Ayan po si Boss Kimo. Dito sa baba. Ipo-push out nila yung last lane. Boss Kimo, ni-secure niyo yung kanyang Spirit Vessel. And then si Nando, meron from Daedalus. Magbi-BKB muna yung Tiny. Then Dagon 2, Dagon 3. Ayan na si Santino. Na solo kill pa yung troll. Grabe naman, godlike na naman siya ulit. Tinip niya pa. 14-5. 4 staff out, Mirana chasing down, hindi maaabutan dito yung Lina. Shout out from Zamboanga City, Jeff Ruiz 123. Hello po sa inyo. Ayan, Psycho 11, Shan for TI9. Naku. Pangarap lang 'yan. Parang loto. Anong bansa yung Avalon? China po. At eto naman si Santino, may global silence na naman. Naku, nakulong po ito sa top lane. At mamamatay dyan yung Vengeful. Pwede pang patayin. Eto yung clash sa backlines. Mamamatay dyan yung Troll Warlord. Toscar makakaalis. Hinahabol ni Yaha. Merong detection no dito. Yul Scepter. Totem sa mukha. Ayan na, hambalos na. Decrepify in Echo Slam. At wala nang kawala. GG will be called for the side of Avalon. And Execration will go for the full sweep. 2-0 on their game ngayon. Anong masasabi ko? Execration, maganda yung kanilang pinakita. Especially for Yaha. Especially for Yamaguchi. At nalugi man yung sa mid lane. Nalugi man yung sa mid lane. Pero si Santino nakabawi. Nalugi man yung sa bottom lane. Kasi sinat doon talaga nila si Nando. And then nabigyan nga talaga si Yamaguchi ng time na siya yung dadala ng laban. So si Yamaguchi having the advantage yung Pugna. Na-push out yung top. Na-push out yung mid. And then na-push out nila lahat. So Execration nagkaroon ho sila ng map control advantage. So yun. So, having the map control advantage, na-outfarm nila lahat ng Avalon at sila nga ang mananalo for the 2-0. So, huwag nyo kalimutan mga sir
Sa mga hindi makakahabol ng ating quality matches or replays, kung gusto nyo makita, subscribe po kayo sa aming YouTube channel, which is Lupon WXC. So, ayun, that is it for me. Congratulations nga pala again for Execration, for a very stellar performance, especially for Santino. So, Lupon WXC, magdidira muna kami. Magbabalik lang ho kami mga sir, and then mag-chill-chill mo tayo lahat dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat.